Hallelujah. Isang ang palakpakan muna sa King of King and Lord of Lord. Napakaganda ng first starting natin, second day ng ating Passion Week because the first day is Sunday, the palm tree, and then ngayon naman ay the second day is the cleansing of the temple. Yan po ngayon yung ating topic. And to God be all the glory. Sabi ko nga, salamat sa aking may bahay. Kasarap talaga ng may asawa, alam nyo ba? Siguro kung hindi ko siya kasama, hindi mahirapan ako mag-ministry sa attorney. Kasi lalo't may trabaho kami, mag-asawa, So talagang, pero sabi ko, kanina lang habang naglilinis ako, ibinigay ng Lord sa akin, sabi ko, magpakain sa inyo. Sabi ko, papakainin ko kayo ngayon namin ng spiritual, papakainin din naman namin kayo ng physical. Sapagkat ako'y naniniwala sa sinabi ng Diyos na hindi lamang sa spiritual na bubuhay ang tao, kung hindi rin sa mga lugaw at manok na niluluto ng kapatiran. Ayan. So, kaya natuto na ako. Kaya pag daw kailangan pag tayo ay ang Diyos inaabot niya ang physical at spiritual. Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayong araw na ito, aabutin niya ang iyong physical at spiritual. Amen. I'm so blessed. Sabi ko nga, nandiyan ba Sister Bioli? Sabi ko, si Sister Bioli, nagpaalam siya sa akin kasi hindi siya makakapunta raw dahil masama ang pakiramdam niya. So sabi ko, Sister Bioli, nalagyan ka ba ng oil nung Sunday? Sabi niya, hindi po, Pastor, umalis na. Nakaalis na kasi mayroon siyang biyahe. Hindi ko naman sinabi na hindi nalagyan ay nagkasakit. But, kinonfirm lang talaga ng Lord sa akin na pag may altar call at sinabi ng Lord talaga, I learned about the leading of the Holy Spirit. Hindi mo kinakailangan mag-iiyak, tumumba ka dyan para maranasan mong ikaw ay pinagaling ng Diyos o may nangyari. But as we go to the altar, if the pastor is leading, na i-lead tayo or sinabi ng Lord, through His Spirit, we need to obey. Kaya mahalaga yun, na tayo ay led by the Holy Spirit of God. We are Spirit-filled church, Kaya laging welcome ang Holy Spirit. When God is invited, when God is always welcome, lagi din may gagawin ng Diyos sa kalagitnaan natin. Ano po? Amen, amen. Hallelujah. So, ang ating pong topic ngayon, ay makikita natin sa Matthew chapter, tayo po muna tumayo, tanda ng paggalang sa salita ng Diyos. Matthew chapter 11. Continuation ito ng aking sermon kasi continuation, Passion Week, 2 days. So, hindi tayo aalis. So, Matthew chapter 21, starting verse from verse 2 to 17. Kung meron diyang nakalagay, akin naman babasahin siya para at least then ang tag-list tayo para at least merong nasusundan na salita din. Hallelujah. Sabi ko, lalambing din ako sa mga fellowship group na men's, women, youth na magpakain din sila kahit kaunti lang. Sa palagay niyo, okay kaya yun? Pagbibigyan kaya ako ng fellowship group? Ayun, hallelujah. Sinabi na sa altar, wala nang with permission. That's the authority. Kapag mahal mo ang tupa, ng Diyos, sabi nga dapat tayo may heart of sheep. Kasi mga pagod din ang iba sa trabaho. So gusto namin na mabusog kayo. So ang women's, isang day, yung kahit lang, simple lang, basta meron lang tayong mahigo po, and then second day at third day na pala, and then mamaya pag-usapan natin, basta maganda yon. Okay, so, tuloy po tayo. Pumasok si Jesus sa patio ng templo at itinaboy niya ang mga nagtitinda at namimili roon. So, and Jesus went into the temple of God and cast out all them that sold brought in the temple and overthrow the table, sabi mo the table, of the money in chargers, and the set of them that sold dove, and said to them, kasi in English ko, ang hirap sa Tagalog ng word, may makukunin ako dito It is written, my house shall be called the house of, laksan nyo nga,
The house of prayer, ang akin pong ayangkin niya. But ye have made it den of thieves. Ano? Thieves. And the blind and the lame come into him in the temple. Ito yung mga sinabi. And he healed them. Sabi mo, and he healed them. Sa ibang salin, and all of them healed. And when the chief priests and scribes showed that a wonderful thing that he did, and the children crying in the temple and saying, Hosanna to the Son of David, they were sure displeased and said to him, Hearest thou what thou say? And Jesus said to them, Yea, have ye not read out of the mouth of baby shackless, thou hast perfected praise. And he left them and went out the city into Bethany, and he loved there. Father God, thank you for the message. Thank you for your word. Lord, alam namin na pinagpala mo na ang iyong salita. Hindi mo na kailangan pagpalain dahil your word, it expired word, Panginoon, mula pa lamang ng isulat. It is sinabi ng banal na Santong Espiritu. Ngayon naman, Panginoon, sinasabi ko ang iyong salita at i-confirm mo ang iyong salita for your glory. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Sabihin mo naman, ano ako dito, magkukuan tayo, ano nga tawag doon, maglalaro muna tayo, pampabuhay. So kumamay ng kakilala mo na laging nauuna sa charts. Sino yung kakilala mo na laging nauuna sa, kamayan mo nga. Ayun! Hallelujah! Amen! Kamayan mo naman ang lagi mong nakikitang late. Hallelujah. Amen. Next, last na. Kamayan mo naman na ang tao na nakikita mong nagbibigay kalakasan sa iyo. Amen. Kamayan mo naman. Lahat. Ayan. Praise God. Kita mo, hindi mo alam na nakakalakas pala siya sa iyo, di ba? Akala lang natin, umuupo lang tayo rito, pero may malaking ginagawa pala ang Diyos. Amen. To God be all the glory. Hallelujah. Amen. Praise God. Praise God. So dito, makikita po natin ang ating context mula sa Matthew. Makikita rin natin siya sa Mark 11. And Jesus entered to Jerusalem and went into the temple court and he looked around at everything. Kinuha ko yung Mark 11 kasi sabi doon, he looked around everything. Kasi ang ating pong ang tema is Jesus cleansing the temple. And then Jesus is looking inside us. Bakit sinabi? Jesus cleansing the temple because, number 1 point po na natin makikita dito, Jesus see everything. Noong siya ay pumasok sa temple, nakakita niya ang lahat. Yung lahat na ginagawa ng tao. So alam po naman natin na sinabi ng Bible na sa spiritual, tayo ang templo ng Diyos. At ito ay makikita natin sa 1 Corinthians chapter 6, 19 to 20. Bago tayo, paano natin i-apply ang cleansing the temple, and then the temple is also now ay tayo. Sabi diyan, do you know that your body are the temple of the Holy Spirit? Kaya matindi itong mensaheng ito. Who is in you, whom you have received from God, you are not your own. So, ibig sabihin, hindi na sa iyo yung katawan mo, yung templong yan. At ngayon titingnan natin, ngayong hapong ito, Jesus seeing everything. Nakikita niya ang templo, tayong lahat. Kasi tayo ang templo ng Diyos. So dito, before He cleansed the temple, Jesus first look around. Kaya nga Jesus see everything. Bago niya tiningnan, bago siya pumasok, nilinis yung temple, it is a temple building, tiningnan muna niya ang lahat. So sabi ko rin, wow, mga kapatid ko sa Panginoon, tingnan nyo, look around. Kita nyo, nandito kayo ngayon. Dahil alam nyo na may malaking gagawin ng Diyos sa inyo. So, He look around. Kung sabi nga na yung kasabihan, tell me who your friend, and I tell you
who you are. So, dapat din ang Diyos ay nakatingin sa ating mga kasama. Ang Diyos ay nakatingin sa mga tao na nakakapagpalakas sa atin. Kaya be sure na bago tayo pumunta sa bahay-sambahan ng Diyos, kinakailangan just look around. Kumusta ang effect? Sometimes kasi naaapektuhan tayo ng mga nakasurround sa atin. Observe, he examined, he know what was happened. God knows ang nangyayari sa iyo at sa mga nakapaligid. Jesus is still looking into our life, not just an outward appearance, but our heart. So come on, brother and sister. Jesus see everything. Jesus see our motive. Why you are here? Our priority. Who is our priority? Our hiding action. Kaya nga sabi, may mga ginagawa tayo na hindi nakikita. God knows everything. Nothing hiding from Him. So mga kapatid ko sa Panginoon, ngayon ay pangalawang araw, Sunday triumphal entry, ngayon naman cleansing the temple. At itong mensaheng ito ay nagbubukas din sa atin na dapat linisin muna natin yung ating templo, which is us. Na ito ay templo ng Diyos, pag-aari ng Diyos. Kaya tayo narito, babalik at babalik tayo sa templo ng Diyos. Although tayo narito sa building, pero ang templo ng Diyos ay tayo. So, kaya number 1 point, Jesus see everything. So, anuman ang ating ginagawa, anumang kapaguran mo, anumang sitwasyon mo, sa hapong ito, nakikita ng Diyos. Walang lingid sa Kanya. Halimbawa, sabihin mo sa katabi mo, kitang-kita ng Diyos ang iyong ginagawa. Sabihin mo ulit, your labor in the Lord is not in vain. Hallelujah. So sabihin mo, yung wala dito, kita rin niya. Hallelujah. Okay, number 2 po natin makikita dito. The temple was meant for God. Ito yung ating tatanong. Ang templo ay para sa Diyos. The temple was meant for God. The temple was supposed to be a place of prayer. Kaya nga yung building, yung place na yun, na temple na yun, sabi niya, this is the place of the Lord. Noong una, imagine itong context dati hindi, sino ang unang nagtayo ng templo na pinatayo ng Diyos? Si Solomon. Pero sinabi kay David, naging na-fulfill kay Solomon. At sinabi niya, this temple is the house of prayer, the house of worship, and God's presence. So mga kapatid ko sa Panginoon, pero nung nakita ng Panginoon ang templo, na ang sabi nga lahat ng mananalangin dito magpupuri sa Panginoon, diringgin niya at ang kanyang presensya ay nandoon. At until now, makikita natin mga kapatid ko kung paano ang bayan ng Israelite ay nandoon pa sa natirang templo, the wall, they pray. Because they know that the temple, they are talking to building, ay yung temple na yung mahalaga sa kanila dahil yung templo ngayon ay templo ng panalanginan. Temple of worship and temple of God's presence. The Bible tells us that the Holy Spirit dwell in us. Pero sometimes hindi nakikita natin yung manifestation ng Holy Spirit in the midst of us, baka kasi hindi ayos ang ating templo. Sapagkat ang templong ito ay para sa Panginoon, hindi para, sabi nga, but doon sa nakita natin, ang ating Panginoon, kaya siya nagalit, ginawang business. Maraming distraction, corruption. Alam natin na ganun ang nangyari sa kapanahunan noong si Jesus, nilinis niya yung building temple. That's why Jesus later cleansed it. Nakita natin ito sa 2 beses itong nangyari. Isa sa John chapter 2, at ito nga pong sa Matthew chapter 21. So, ipinakita dyan na mahalaga na ang temple talaga ay sa Panginoon. Kaya, alam natin na ang templo ng Diyos ay tayo sa nga panahunan ngayon. But mga kapatid ko sa Panginoon, kung saan ang templo ng Diyos na nandito sa palasyong ito, dapat din igalang natin ang place na ito.
Kasi ito ay templo ng Diyos. Ang nais ng Diyos ang mga tao ay makapag-concentrate sa pananalangin, makapag-concentrate sa worship, and magmanifest yung kanyang presensya sa kalagitnaan natin. Kaya nawa, kapag may worship na, kapag may ano na, igalang natin ang kanyang presensya. Kapag may prayer meeting na, dapat tayo ay ready na mamagitan. Kapag worship na, dapat ready tayo magpuri sa Panginoon. At kapag may manifestation ng kapangyarihan ng Diyos, be sensitive. Be sensitive because the temple was made for God. Ang temple ay para sa Diyos. Ang place na pinagdarausan ng mga Kristiyano, ang place na ito ay para sa Diyos. Kaya nga nilagyan natin ito ng, this is the house of prayer. Amen? Kaya praise God when we declare that this house of prayer, people are calm because they know the importance of prayer. They know the importance of worship. They know the importance of God's presence. Number 3 natin po na makikita dito, we are the temple today. We are the temple today. The Bible teaches us that we are now God's temple doon sa ating binasa. Sabi niya, sabi dito, 1 Corinthians 6:19, you is the temple of, do you know that your body are the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Kaya sabi ko, pag ito binabasa ko, sabi ko, ang mga high priest, ang mga king, ay nagnanasa na magdwell ang Espiritu ng Diyos sa kanila noong Old Testament. Ay ngayon, nasa atin na. So we need to respect the temple of God. Igalang natin ang ating katawan. Sapagkat itong katawang ito ay templo ng Diyos. Alam natin, your body is a temple of the Holy Spirit. Kapag sinira natin ito, sisirain tayo ng Diyos. So the question ngayon ay, what would Jesus see if He is looking around us? Pag si Jesus tiningnan ang templong ito, tayo, kumusta tayo? Ano yung makikita niya? Ito ba ay puno ng pagpupuri? Ito ba ay puno ng pagpapasalamat? Ito ba ay inaalagaan natin ang templong ito? O baka naman, ito'y pinababayaan natin. O baka naman ang templong ito'y punong-puno ng galit. O baka naman ang templong ito ay hindi na natin na lilinis o na inaayos. We know that na ano ba pastor ang lilinisin sa templo, sa tao? Sin, unforgiveness, doubt, fear. We need to cleanse this temple. Remember, noong nilinis ng Diyos ang temple, ano ang nangyari? Sabi doon sa verse 14, sabi doon, noong nilinis, and then the blind and the layman come to Him in the temple, and He healed them. Malupit yun. Then, after na nilinis yung templo, hallelujah, anong nangyari? Nagkaroon ng miracle. Gumaling. At naging malinaw sa atin ngayon na kapag ayos ang ating templo, hindi ka lang niya papagalingin physically, kung hindi papagalingin ka rin niya spiritually, emotionally. Hallelujah. Hallelujah. So, number 4 po natin na makikita. 5 lang ito, madali lang ako ngayon. Kasi gutom na kayo eh. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is still cleansing. Ang Diyos ay patuloy pa rin naglilinis. Ang sa aming, ewan ko, ako lang siguro, yung gamit ko minsan magulo. Yung office ko. Pero, alam ko pag wala yung gamit ko doon. Sometimes, nahihirapan tayo si Mrs. pag nililinis yung aking office, naku, patay na. Ilagay din minsan natin, sometimes nahihirapan tayo, minsan, kapag may nililinis sa atin. Kasi hindi tayo pamilyar. Mas masarap na lang yung kukunin mo na lang ito, mas masarap na lang nandito na, isusuot mo na lang,
Pero yung kapag naglinis na ang Diyos sa atin, kapag tayo dinidisiplina na, kapag tayo dumadanas na ng mga pagsubok, kumusta tayo? Today, Jesus is still cleansing. Just as Jesus cleansing the physical temple, He want to cleanse our life. He want to cleanse our sin. He want to cleanse our distraction. Maraming mga distraction sa ating buhay. He wants to cleanse wrong priority. What is our priority? The disciple, ang priority nila is none other than si Jesus. Not to condemn us. Jesus cleansed hindi para i-condemn tayong makasalanan tayo. But Jesus is still cleansing to restore a true worship in Him. Laging ang templo sa physical nililinis. Thank God sa mga naglilinis ng church. Hallelujah. But mga kapatid ko, katulad din natin, bakit lagi tayong bumabalik dito? I like yung sinabi ni Father, noong narinig ko sa sermon. Sabi niya, dapat malaman ng community na dapat mahalaga ang church. Na dapat mahalaga ang community. The same sa atin, hindi po pwede na walang church, hindi po pwedeng pie committee pare. Kaya thank God, ang Diyos ay naglagay ng isang place sa Terni na kung saan may kalayaan tayo, nakakapag-worship tayo. Imagine nyo, way back noong una pa, na wala pa kami dito, ano ang ginagawa nyo sa Hotel Paris, kana Sister Emmy, palit dito, takbo rito, kapag hindi available, hindi alam eh. Pero ngayon, kita nyo kung gaano kabuti ang Diyos. Kaya itong place na ito ay temporal na regalo ng Diyos sa atin. Hallelujah. Dahil meron siyang ibibigay na magandang place sa atin. Pero hindi nakapokus tayo doon sa building. Dapat nakapokus tayo doon sa templo ng Diyos na tayo. Kasi kapag hindi ayos ang templo ng Diyos sa ating mga buhay, hindi rin tayo ayos. Hindi marirestore ang ating prayer life, worship, Kaya ngayong gabing ito, isang hamon sa bawat isa sa atin that Jesus is still cleansing His temple. He cleansed our sin. He cleansed our distraction. He cleansed wrong priority. And last, Passion Week is a time to reflect. Passion Week is a time to reflect. This week is an invitation for us to do the same. Hindi lang tayo programa ito ng church. This Passion Week is a time to reflect. Examine our heart. Remove what does not belong to Him. And return to genuine worship. To those who worship Him, must worship Him in spirit and in truth. We know that verse. Kaya nga ngayon, this Passion Week, maging personal ito sa ating pag-attend. Hindi dahil sa kailangan lang, kung hindi. Passion Week is a time to reflect, examine our heart, remove what does belong, and return to genuine worship. Before Jesus cleansing the temple, He looked around. And today, He is still looking, not to judge us, but to restore what belong to God. Sabi ng Bible, you are not yung katawan mo, yung templong ito ay hindi na sa'yo. Sa Diyos na. Kaya ingatan mo, stay-word lang tayo, ingatan mo yung templo na meron ka. Ingatan mo yung templo na meron ka. To close, Jesus is not just looking for a praise. He is looking for purity. Not just worship from our lips, but surrender from our heart.
The people shouted, Hosanna, save us. But the temple was not ready for His presence. Kahit na ang mga tao ay nagpupuri, nagsisigaw, Hosanna, Hosanna, save us, save us. But if the temple is not ready for His presence, yung mga sumisigaw at nagpupuri kapag sila'y nawala ng hina, katulad na nangyari, yung mga mostly na sumisigaw, Hosanna, Hosanna, and they are the people that say the Lord, crucify Him. Crucify Him. Why? Because hindi ayos ang templo ng Diyos. Kaya ngayong gabing ito, search our heart. If the temple was not ready for His presence, magyayari lang din yung nangyari. And today, the same question remain. If Jesus walk into our life, what will we find? Kung si Jesus ngayon ay narito at tinitingnan kayo ngayon, lumalakad, tinitingnan ang bawat isa sa atin, kumusta tayo? Kumusta yung pagpupuri natin sa Panginoon? Kumusta yung ating pagsuko, a surrender heart sa Kanya? Kumusta yung mga natatagong sa ating mga puso na dapat nakikipag-compromise sa salita ng Diyos? We cannot separate worship and obedience. Praise and purity. Faith and fruit. God is looking for a perfect. God is looking not for a perfect people. He is looking for a willing heart He can cleanse and use. Let us, Jesus, cleanse temple of your heart tonight. Tonight, Jesus is not condemning you. He is inviting you. Just like He entered into Jerusalem, He wants to enter your life fully. He wants to restore your personal relationship to Him. He searched the people around you. He knows everything in your life. Just like Jesus entered into Jerusalem. Hallelujah. Pwede ko bang tawagin ang worship before I close? Today ng Passion Week. We can praise Him, we can attend the Passion Week, tapusin natin ito, pero kung hindi ayos yung ating tempo, mananatili lamang itong isang programa. Kaya ngayon, if you feel na mayroong aayusin sa iyong templo ang Diyos, may lilinisin siya ngayong gabing ito, humarap tayo sa Panginoon. Alisin natin yung mga distraction upang tayo makapanalangin, upang tayo makapag-worship. Alisin natin yung mga bagay na nakakapagpa-distract upang purihin natin siya. Hallelujah. Tayo po'y tumayo sandali. Maybe ikaw, ngayon ay nagpupuri sa Panginoon. Narito ngayon, but your heart is half-hearted, not fully obey to the Lord. This is a time to cleansing your temple. If there is anything in your life not belong, o hindi nakakaaya-aya at kalugod-lugod sa Panginoon, this is the time to cleansing your temple. Huwag nating hahayaan na matapos ang Passion Week na ito. Tonight, and I believe the Lord is still preparing you. Maybe ang iba sa inyo naghahanap na, Lord, anong mangyayari ngayon? I'm so excited. Katulad din ng mga nasa Jerusalem, they are excited.
Sapagkat for 500 plus years, sinihintay nila the Messiah. Pero may problema pala. They complete, they worship the Lord. Ibinigay nila yung kanilang mga balabal. Nagpaano sila. Pero there is no happen. They still conquered the Roman Empire. That's why they disappointed. Kaya ngayon, nais muna ng Diyos na linisin yung templong ito. At ang templong ito ay sa Kanya. If you feel tonight that you are expecting something happen, hindi mangyayari ito unless na hindi ka handang magpalinis sa Kanya. Unless na hindi mo kayang isuko ang iyong buong buhay sa Kanya. Nais ng Diyos ay ang full obedience to Him. If you believe na may malaking gagawin ng Diyos sa iyo, this week ng Passion Week, tonight, ipiniprepare ka ng Diyos. Tonight, haramashik kararamakasandaraka. Koromosondo ko shikar. You need to pray personally sa Kanya. I can pray for you. I can anoint you with oil. I can lay hands on you. But if you are not prepared, you are not ready to cleansing your temple. Both sa atin may kanya-kanyang templo. At tayo pag-aari ng Diyos. Now, this is your time to pray to the Lord Jesus Christ. Acknowledge He is the King, really King. Search your heart today. Remove anything that does not please Him. He is willing to cleanse your life. Shikaramasandra. Surrender your life fully. Right now. Kung napipil mo sa gabing ito, na yung templong ngayon ay kailangan linisin. And I believe na ang bawat isa sa atin kailangan magpalinis sa Panginoon. Maybe you have a distraction. Just raise your hand. If you believe that this Passion Week na ito ay magiging matagumpay, may malaking gagawin ng Diyos after He cleansed the temple. Hallelujah. Healing will happen. Miracle will happen. Just raise your hand. Come on. Pray. Church, pray. Oh God, hallelujah. We are here right now. Cleanse your temple. It is not ours. We are steward. Forgive us. Forgive us, Lord. We need your presence, oh God. We acknowledge you, oh God. Come on. This is a tonight. This is an important night to you right now. God is still cleansing. Not physically, your soul and body and spirit.
Are you ready right now? Oh, ganda mashika. Come. Oh, ramashika, rama. Thank you, Lord. This is your people, Panginoon. This is the place of worship. This is the place of prayer, Panginoon. Teach us to worship you in spirit and in truth. We need to cleanse our temple, Panginoon. The things that are not pleasing to you right now, remove it in Jesus' name. And we are willing. Maybe it is hard. But I promise to you tonight that I'm ready and we are ready, Panginoon. Let the Holy Spirit move from all this Passion Week, oh God. You promise, Panginoon, that you will cleanse us. You bless us. Yes, God. Is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be. Yes, God. Holy. Thank you, Jesus. Thank you for your message. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Oh, kay buti mo, Panginoon. Kay buti mo. We are ready to do your will. We are ready to prioritize you, God. So teach us, guide us. And right now, Panginoon, I speak blessing to them. Because they told and they are willing to cleanse their temple right now. So Lord, allow to speak to them. Let the Holy Spirit manifest from the whole week ng aming Passion Week. It is not about us. It is about you. It is not about the program, but the manifestation ng iyong kapangyarihan. Kakakumokondo ko shikarara. O karamasandara na makasana. Lord, you are the God who called the people to repent. You are the God who called the people to humble themselves and obey to your word. So, call them, Panginoon. Let this place is a place, Panginoon, that we will say it, Lord, we surrender. We surrender our life. We surrender our burden. We surrender all distraction na nagiging hindrance to come into your presence. Lord, nawa, masumpungan mo na kami, Panginoon, sa pagdating mo, every time na ikaw ay sisiyasatin mo kami, makita mo ang templong ito, Panginoon, ay kalugod-lugod at banal sa iyong harapan. And we are ready, O God, na magpalinis sa iyo. Thank you for your precious blood, and thank you for your stripe that we are healed. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Bless your people right now. In Jesus' name, amen and amen. Give the best clap offering to the King of Kings and the Lord of Lords. So, thank you, worship. Salamat po, Pastor Andy, sa mayamang biyaya po na mensahe ngayong gabi. At tanggapin po naman natin si Brother Jeff para po sa pagbibigay natin sa Panginoon. Amen. Tunay na napakabuti ng biyaya ng Panginoon. Tayo ay
nilinis at sukdulan ng biyaya na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Kaya po samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po Lord sa dakilang biyaya mo Lord sa maghapong ito, sa gabing ito. Salamat po Lord sa iyong salita na aming natanggap Panginoon. Salamat po Lord sa paglilinis mo sa puso at templo sa katawan po namin Panginoon Lord. Lord, narito ang iyong bayan Panginoon Lord, magbibigay. Salamat po Lord at ikaw ang unang nagbigay sa amin Panginoon Lord. Hallelujah. Kaya salamat po Lord sa mga biyaya Panginoon Lord, sa mga salapi na malilikom Panginoon Lord ay magamit ito sa vision, mission Panginoon Lord. Na ikaw ang mataas, ang iyong pangalan, ang iyong salita, ang kumalat sa buong mundo Panginoon Lord. Patuloy na pinapupurihan, pinasasalamatan ka namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa ngalan mo, Panginoon, ang lahat ay nag-iwan. Ikaw ay kapiling iyon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Alaman ang aming kapayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagkagalat sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagkagalat sa sayaw at papuri sa'yo. Mamanghang pag-ibig ng langit Sa amin tumubos, di karapat Tayo po'y tumayo. pagpalain, ngunit biyaya mo'y lubos. Mamanghang pag-ibig ng langit, Kami mahal mong lubos, aming itataas, pangalan mo, Jesus. Tinatawagan ko si Pastora Eileen na tatayo sa araw ng bukas, no? Thank God sa mensahe ng Panginoon. Si Pastor JR at saka si Pastor Bailong kasi that time na tinawagan ko yung mga tatayo, wala sila. So ngayon ay dito kayo sa unahan, ipapanalangin namin kayo. Ano? Sina Pastor nakapanalangin, di ba? At saka sina Pastor Ronald, ano? Tapos nandito ba yung sa fellowship group na magwo-worship? Na ipanalangin naman sila, di ba? Na ipanalangin kayo nung ano. So silang tatlo lang at saka si Pastora dahil sila naman itatayo sa bukas, okay? Kamay nga po patungo sa kanila. Panginoon, salamat na ang Iglesia, Panginoon, O Lord God, ay pinagkalooban mo ng mga pastors, Panginoon. They are called to preach the gospel to your people. And we know, Panginoon, O Lord God, na sila isa lang vessel, Panginoon, ng iyong salita. Kaya, Panginoon, ang kinikilala, every time na may tatayo rito, ang kinikilala, Panginoon, ay hindi yung tatayo, kung hindi yung nagtayo. At ikaw yung Panginoon. Inilagay mo na sa kanila, Panginoon, O Lord God, ang mga mensahe na ibibigay sa iyong bayan. Lord, kaya right now, Panginoon, any distraction, Panginoon, or hindrances na maaari, Panginoong nakawin ng kaaway sa kanila, mula pa lamang, Panginoon, sa umpisa, right now, O God, ay tinatalian namin at ina-apply namin ang iyong dugo na walang gawa ng kaaway na maaari na makapaghadlang upang ikaw ay gumalaw. Revive your people. Enlight your word, O Lord God, by the power and authority that you're giving to us. Kaya right now, Panginoon, we speak blessing upon blessing and anointing upon them. And all the fellowship group na lahat ng mga tatayo, Panginoon, with power, ay itatayo mo sila. Mangungusap ka sa bawat isa sa mga magsasalita. As we continue, Panginoon, hallelujah, I will give them the benediction. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos, na siyang nagbibigay ng kapayapaan,
Naway panatilihin niyang walang kapintasan ng inyong buong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito, sumainyo nawa ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Banal na Santong Espiritu, sa pangalan ni Jesus, ang bayan ng Diyos ay magsabi ng Amen. Ipapanalangin ni Pastor Bay ang pagkain. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa tagumpay ng unang gabi, Panginoon, ng Passion Week. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mahal namin Pastor Randy at salamat sa mensahe na napatamo namin. At ngayon din ay tatamuhin naman namin ang mga biyaya ng pagpapala sa iyo, Lord. Biyaan ito, linisin at magdulot sa amin ng kalakasang pisikal. And continually we commit our time, our fellowship. You be the center in everything we do. The blood of Jesus covers everyone. And once again, Lord, we give you glory. In Jesus' name, amen and amen. Ayan. Fellowship muna kayo. Iinit pa pala daw. O, sige. Ayan, yun daw, media, sabi ng first night. Okay. First night. Kasi kahapon day eh. So ngayon, night.